para mabilis natin. Marami kayo. Question and answer time. Yan, ito na pa. Judges, questions please. Oh, we have, palapatan Mr. JC Buendia. Etong katanungan ko, sabi ng marami, pagkatapos ng breakup, dapat hindi ka nagmumukhang kawawa. Kaya marami ang nagsha-shopping ng bagong damit or nagpapabago ng hairstyle. Para sa iyo, ano ba dapat ang aura ng bagong hiwalay? Okay ba na makita ka ng ex na mugto ang mata mo? Para sa akin, wala namang masama kung makita ka niyang umiyak. Kasi unang-una nagmahal ka eh. Nasaktan ka. So, wala namang masama doon. Ang masama naman doon yung siguro mga 2 taon, 3 taon, umiiyak ka pa rin, makikita ka pa rin niya na umiiyak. Yun ang hindi medyo tama. Pero yung makita ka niya na umiiyak, pero as the day passed by, na unti-unti ka nang nagiging masaya, na gumagaan na yung pakiramdam mo, at nakakatawa ka na ng totoo. Yun yung sa tingin kong mas magandang gawin na makikita niya na okay na makaka-move on ka na. Yun na yung sign na yun. Thank you very much, Alisa, Patricia. Here we go. Question from Miss Ariela. Pagkatapos ng isang relasyon, ano ba dapat ang gawin sa mga bagay, awitin, mga lugar na special at naging meaningful sa inyong dalawa? Dapat mo ba itong iwasan para maka-move on ka? Hindi mo dapat iwasan ang mga bagay o mga lugar na espesyal na nangyari sa relationship nyo noon. Kasi yung sa memories, maraming maibibigay at makukuha kang knowledge or parang mga aral sa buhay upang maging mabuti at para maging Okay lang, relax lang. Okay lang yan. Yung memories ba na yun, ibig sabihin Kumbaga, makakatulong ba yun o hindi na dapat sariwain pa yung nakaraan? yung mga bagay na yun, gawin mong aral sa buhay upang ikaw ay maging mas mabuti. Thank you very much, Delma Evita Biaran. Thank you. Ito yung question mo, kay Mr. Abel Bacudjo. Paniwala ng iba, dapat mahaba ang ligawan period para sa lubusang makilala ang isa't isa. Sabi naman ng iba, kung type mo, dapat sagutin mo agad. Dahil mas masarap kilalanin ng isa't isa pag kayo na. Saan pananaw ka mas agree? Dun sa mas matagal akong liligawan kaysa dun sa nandalian lang na type mo lang. Hindi, wag mong piliin yung saglit ka lang nililigawan, ngunit type mo, gwapo, mayaman, ganun lang. Kailangan kilalanin mo yung ugali niya, kung ano yung nasa loob ng puso niya, kung ano yung nararamdaman niya. Para sa'yo, kailangan niyang patunayan muna na mahal ka niya, kailangan tanggapin niya kung ano estado mo sa buhay, kung anong itsura mo. Ikaw na buo ka, kailangan tanggapin muna niya. Hindi yung kapag saglit mo lang sinagot, saglit ka lang niligawan, hindi ka nagdesisyon ng mabuti doon. Thank you so much, Jessica Peralta. Jessica, thank you so much. JC, you have a question, please? Marami ang nagsasabi na the best way to move on ay maghanap ng bagong pag-ibig agad. Ang sabi naman ng iba, dapat ipahinga muna ang puso at mag-focus sa ibang bagay gaya ng trabaho or kaibigan. Saan ka mas agree? Kung may tamang tao po na darating sa'yo, kahit hindi naman po sobrang haba na ng panahon na naka-move on ka, okay naman na din po yun. Basta alam mo po sa sarili mo na mahal mo yung isang tao, hindi lang po sa physical na anyo, yung kalooban din po, at importante po kung kilala mo po siya at yung pamilya niya. Thank you very much, Angela Kate Gerland. Hello. Ano ang iyong paniniwala pagdating sa love or pagmamahal? Ito ba ay parang destiny na kusa na lang dadating sa'yo dahil nga nakatadhana ito? Or para siyang career na hinahanap, pinaghahandaan at tinatrabaho? Maraming salamat. Para sa akin, ang pag-ibig ay hindi hinahanap. Kasi pag hinanap mo siya, para sa akin kasi destiny. Kasi
ang love, dumadating yan ng kusa. Pag dumating siya, hindi mo na siya mapipigilan. Pag hinanap mo siya, mahirap i-work out yung relationship. Pag dumating ng kusa, iba yung nararamdaman mo. Iba yung work ng relationship nyo. Mas mag-work kasi destiny. Yun nga yung sabing destiny. Pag destiny, mahirap iwasan, lalo na pag sobrang tinamaan ka. Yun po. Alright, thank you very much. Carla Manalo. Question, please. Mr. Abel? Nakipag-break sa iyo ang boyfriend mo sa text at wala siyang binigay na dahilan. Ano ang isasagot mo? Ihingi ka pa ba ng face-to-face na usapan para may closure kayo? O hindi na yon kailangan? Siguro, hihingi po ako ng face-to-face closure. Kasi gusto kong malaman sa harap-harapan niya kung bakit niya ako hiniwalayan, kung bakit ayaw niya na sa akin. May ginawa ba akong mali, di ba? Wala naman. Tanong mo, sagot mo. Wala naman ako. O sige, ituloy mo na. Total, ikaw na sumasagot sa mga tanong mo. Bahala ka. Ayun. Baka kasi magkaroon pa kami ng second chance, malay. Ayun. Kasi di ba kapag kausap mo yung isang taong harap-harapan, iba yung mararamdaman mo kaysa sa text lang, ganon. Parang ayaw mo na siyang ka-text kasi wala na. Kapag harapan iba yung feeling. Kapag magkakaroon kayo ng closure, ganon. Thank you very much, Maria Gina. Alright, sige. Itong question mo, magmula sa ating mahal na designer, walang iba kundi si Jay-Z. Sabi ng artistang si Marilyn Monroe, if you can make a woman laugh, you can make her do anything. Para sa isang babae, gaano ba talaga ka-importante ang sense of humor ng isang lalaki? Importante ang pagkakaroon ng sense of humor sapagkat kapag napapasaya ka ng tao, ay parang napapasaya mo na rin yung iyong kalooban kasi naniniwala akong kapag napapasaya mo tao, parang minahal mo na rin yung lahat siya o tinanggap mo na lahat sa sarili niya. Yun lang. Nagmamadali ka naman, nagmamadali. Okay, uli. There they go! Pero napakaganda ng tanong na JC, ha? Opo. Malaking bagay ba yun sa isang lalaki? Malaking bagay po yun kasi po, kapag napapasaya ka ng isang lalaki, parang binibigay mo sa kanya araw-araw lahat ng... kapag nag-uusap ka, napapasaya ka niya, parang binibigay niya na yung buong pagkatao niya sa'yo. I mean, yung pagmamahal. Pagmamahal. So, tama naman yun. Yung pagmamahal mong pinapasaya yung tao. At syempre, nakakagalak yun ng ating kalooban. Yun, nakakagalak yun. So, ibig mo sabihin, yung maniligaw sa susunod, kailangan nakakatuwa, masayahin. Masayahin, Will. Syempre, kapag may sense of humor yung tao, palagi kanyang napapasaya. So, yun ang gusto mo. Hindi lang ikaw, pati yung mga pamilya niya. Pamilya mo. Yun ang gusto mo. Yes, Will. Thank you very much, Jay Malin Santiago from Kalumpit, Bulacan. There you have it, ladies and gentlemen, our semi-finalist para po sa ating monthly finalist for the day. Ladies, good luck sa inyo.